bagay na gusto ng Diyos na gawin natin. Kaya walang sarili lahat yan. Kaya alamin naman natin, ano ang layo niya ng tunay na reliyon? Ano ang purpose? Ang pangunahing layo niya ng tunay na reliyon ay parangalan, purihin at sundin ang Diyos. Diba ganun din ang ginagawa ninyo? Karapat-dapat ang Diyos na Yehova na pagkukulan ng papuri, karangalan at karangalan. Isinisiwalat ng paglalangan at ng banal na kasulatan ng Biblia ang kahangahamang mga katangian ng Diyos. Yan ay nakaulat sa Juan 3:16 at Roma 1:20. Basa ako ng isa. Juan 3:16. Paborito yung isang yung nakikinig ko. O marami siguro nadidinig nyo rin. Ganito po ang sabi, sapagkat ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ng pag-ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang bawat isa na mananampalataya sa kanya ay hindi makita kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang dahilan. Yan ang layunin ng Diyos sa katauhan. Ang ikalawa, na layunin, ang tunay na reliyon ay akayin ng tao sa pinakamainam na paraan ng pamumuhay. Binanggit yun sa Isaiah 48, halagang 17. At Micah 6:8. Nakain ko lang ang isa. Ganito po ang sabi. Sinabi niya, sa iyo, o makalutang tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi sa iyo ni Yehova, hindi ang nagsagawa ng katarungan at ibigin ang kabaitan at maging mainin sa paglakad sa kasama ng iyong Diyos, nakasama ng iyong Diyos. Yan ang isa sa mga layo na binanggit. Naniniwala ang ilan na ibang paniniwala ng ito, yung ilan na pati-pareho lamang na tinuturo ng lahat ng reliyon. Bakit kailangan pa? Hindi ba pare-pareho naman yan. Ang mga sakit sa atin, di ba? Pagka tayo nagdawal ba yung tawag ko? Pag nagdadawal tayo, di ba? Ganun ka, pare-pareho lang yan. Paparami na ng libro. Ganun. Ang sabi nila, ang maniwala sa Diyos at gumawa ng mabuti. Ano lang? Ano lang ang tanong ano yung mabuting gagawin?
Mabuti ba lang sa atin, o mabuti sa kapwa, o mabuti sa Diyos? Kailangan mabuti din sa Diyos. Otherwise, wala yun. Mabuti din sa Diyos. Eh, kanya-kanyang, ang lahat ng tao, may kanya-kanyang pamantayan. Ano ang mabuti sa Diyos? O mabuti sa Kanya. Diba? Kaya medyo, pa rin. Hindi pa rin makuluhan. Subalit ang binubunga ng epekto ng relihiyon sa mga tagasunod nito ay maaaring batayan para malaman kung ano ang tunay ayon sa pamamalas ng Diyos. Hindi naman. Ika nga kung ano yung puno, yun ang bunga. Pag bulok yung puno, bulok yung bunga. Parang ganyan ang religion. Pagka sinabi rin ni Jesus, kapag tayo ay pag ang isang puno ay bulok na puno, bulok ang bunga. Kaya ang gawin natin, suriin natin ang bunga ng mga reliyosong paniniwala. Susuriin natin. Ang ating paniniwala ay may direktang kaugnayan sa ating paggawa at pagkatao. Tama po ba yun? Yung paniniwala natin may kaugnayan yun sa ating paggawa at pagkatao. May basihan din sa Bible. Matthew 7:16-20. Aklat ng Matthew. Ngayon kung sa atin ko wala akong katibalan. 16-20. Sa kanyang mga bunga ay nakikilala ninyo sila. Ang mga tao ay hindi pumipitas ng ubas mula sa mga pinik o ng ibos mula sa tawa. Hindi ba? Sa 17. Ganyan din, bawat mabuting punong kahon ay magluluwal ng mainang na bunga. Ngunit bawat mabuting punong kahon ay magluluwal ng walang kabuluhan. Ang mabuting punong kahon ay hindi makapamumunga ng walang kabuluhang bunga, ni ang bulok na punong kahon na ay makapaguluwal ng mainam na bunga. Bawat punong kahoy na hindi nagluluwal ng mainam na bunga ay pinuputol at inihahabi sa apoy. Kung gayon na sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo ang mga tao